Yeah, okay. Start na natin class. Baka wala talaga silang net. So, i-record na lang natin. So, running na yung record. Okay? So, more or less class yung orientation natin, mga 1 hour to, no? So, 2 parts yun class. Yung first part is represent ako ng PowerPoint presentation. Okay? Yung second part class, kung ano yung diniscuss ko dun sa PowerPoint presentation, parang i-rundown natin. Okay? Yeah. So, game na? So, engineer going, naniniwala sa kasabihang, taong kinikilig sa aking nakatitig. So, graduate rin ako ng SLU class 2015. ID number ko 2110202. Okay? Simulan natin class yung first part ng orientation. So, again class, PowerPoint presentation ako dun. So, pag naka-presentation mode kasi ako class, hindi ko kita kung ano yung nasa screens nyo. So, kailangan ko class na isang secretary. Ang isang secretary class, parang i-update niya ako kung yung nasa screen ko ba, yun ba yung nakikita niyo sa screen? Kasi mahirap mag-monologue eh. Minsan kasi delayed yung net, tapos iba pala yung nasa screen nyo. So yung pinagsasabi ko, hindi nyo pala nakikita. Okay? So kailangan natin class ng isang volunteer. Ang sasabihin niya lang class, so tatanungin ko, so dapat ang nasa screen natin is yung first slide, tapos mag-yes na lang siya or no. Sinong mabilis net niya dyan class? So kung wala class, ako na lang mag-volunteer, no? Kaya natin to class, magkape-kape tayo. Okay, naantok tayo pag launay. Yung nasa una lang sa listahan, andiyan ba si Mr. Guevara? Si Eric? Wala siya. Wala. Sige, next. Si na lang. Si Mr. Edward Mateo. Andiyan ka ba, bro? Yes, sir. Kaya, no? Ikaw na lang secretary natin. Thank you. So, any naman sa inyo actually. Okay? Pero para lang may magsalita talaga, si Mr. Mateo na lang. So, ganun, no? So, i-confirm ko lang kung yung nasa screens nyo ba is yung pinagsasabi ko. Okay? So, start na natin para magagang matapos. So, yan. So, dapat class ang nasa screens natin is yung PowerPoint presentation. Tama ba? Wala pa. Okay, so start natin class. So, ang first step natin, dapat ang nasa screens nyo is yung syllabus natin. Tama? Okay. So, ipakita ko lang class. So, technically kasi ang pinaka-use talaga ng syllabus, parang ito class yung pinaka-summary ng topics na itatakal natin for the whole semester. Okay? So, yan class, kung titignan nyo, ito yon. So, ang interpretation lang natin dito class, more or less, ang titignan natin, ang focus natin class is yung second column plus yung third column. Ang interpretation lang nito class, itong number of hours, parang meron silang corresponding per topic. So, ang meaning lang nun class, yan. Kumbaga kung normal classroom setting dapat tayo class, supposedly daw yung introduction to earthquake tsaka wind engineering, parang 4 meetings daw dapat. So, parang ganun yung interpretation class, no? Okay? So, kung gusto nyo ma-advanced reading class, kumbaga, ito yung pinaka-flow ng topics natin. Okay? Supposedly, class, ito daw yung allotted, number of hours. Okay? So, para makita nyo lang class kung ano yung di-discuss natin, kung titignan nyo, more or less talagang lateral loads. Okay? So, ang pinaka-definition lang kasi natin ng lateral loads class, parang yun yung mga loads na horizontal, kumbaga. Yung application nila class, horizontally. Okay? So, ang sikat dyan class, more or less, mandyan yung earthquake, tsaka yung wind load. Okay? Tsaka kung ano man class yung mga horizontal force na nag-a-act dun sa building natin. Okay? So, more or less class yung building natin, ang pinaka-ina-analyze talaga natin dun class is yung frames. Okay? So, sa subject na to class, masanay na kayo pag sinabing structure class, frame na yan. Okay? So, sa analysis class ng frame natin, meron tayong parang 3 methods. So, yan class yung nakikita nyo dyan sa topics natin. Yung unang method class, yung portal frame. Okay? Meron din tayong cantilever method, tapos meron tayong Q-factor. Okay? Technically class, yun yung topic natin. Medyo maiksi lang class, pero more or less, yung topic na yun, parang mga, yan. Titignan nyo class, yung isang topic na natin, pang buong finals. Okay? So, dire-diretso tayo class. So, yan yung syllabus. Again class, ang pinaka-use niyan, kung gusto nyo ma-advanced reading, yan. Ito yung topics natin.
Tsaka para sure rin kayo, class, supposedly, ma-discuss ko lahat yan. Para sulit yung tuition natin. Okay? So, next slide, class. So, dapat ang nasa screens natin is yung main reference ng subject. Tama ba? Tama ba, guys? Verbal dapat, hindi ko talaga kita yung screen. Yes. Reference. Magkape tayo, class. Na-disconnect ba ako? Di man. Tama ba, guys? Dapat ang nasa screen natin is yung main reference. Okay? So, yan yung main reference natin, class. Supposedly kasi yung books natin parang pag-intro lang sila. Okay? So, talagang pinaka-main reference natin, class, is yung NSCP 2015. Okay? So, ang tanong dito, class, i-require ko ba na bumili kayo, magpa-photocopy kayo, or magkaroon kayo ng ano? So, supposedly, class, nasa inyo yun. Okay? Ako kasi, class, mas gusto ko more or less yung may parang PDF siya. Okay? So, nag-provide naman ako, class, ng PDF file dun sa Google Classroom natin. Pero sa iba kasi, class, mas gusto rin nilang may hard copy kasi gusto nilang sulatan, kumbaga. Tsaka, yeah, mas preferable rin yung class, mas advisable na parang dapat meron tayong copy nito. Kasi gagamitin nyo naman hindi lang sa laterals, kundi pag RC, pag may RC kayo. Okay? More or less, class, get a copy as much as possible. Kung hindi kaya, class, medyo mag-test tayo dun sa PDF na linagay ko dun sa Google Classroom. Okay? So, pag nabitin tayo, class, sa main reference, dapat ang nakikita natin sa screens is yung list ng books. Tama? Okay, thank you. So, yun, class, again, ito yung parang binibigay rin to ni SLU. Parang ito yung recommended ni SLU, class, pag nabitin tayo dun sa main reference, ito daw yung list. Okay, so kung titignan nyo, class, yung pangatlo, mas sikat yung pangatlo. So, yung pangatlo kasi, class, parang meron siya nung yung first topics natin, yung analysis of frames, yung portal tsaka cantilever. Andun kasi yung class sa Kasimali. Ito yung reference natin ng theory, kumbaga. Okay, so i-check niyan, class, pag kinulang kayo dun sa NSCP. Okay? So, next slide, class, is yung list ng modules natin. So, dapat, class, yung nasa screens natin is yung list ng modules. Tama ba? Okay? Thank you. Sige, kaya natin to. Okay? So, titignan nyo, class, 5 lang yung modules natin. So, yung first module natin, class, actually, wala dapat to. Pero gusto ko kasi, class, parang i-refresh natin yan. So, meron tayo, class, ng vertical load analysis. Okay? So, ito, class, ang laman yan, yung dead load tsaka yung live load. So, yung vertical loads. Okay? Second module natin, class, ito na talaga yung pinaka-start, supposedly. So, andyan, class, yung introduction to lateral load analysis. So, dito, class, medyo wala pa tayong problem solving. Medyo worded yan. Kumbaga, introduce tayo, class, sa concept, introduction, kumbaga, ng lateral loads. Okay? So, yung module 3 natin, class, dito na magsa-start yung parang problem solving ng laterals. Dito na, class, papasok si cantilever method, si portal frame, tsaka si Q-factor. Okay? Kumbaga, i-show ko, class, kung ano yung mga methods of analysis ng mga frames. Kahit ilang stories yan, kumbaga. Okay? Tapos, fourth class, ito na, dito na, actually, yung module 4 tsaka 5, dito na magbibida, class, yung, yung NSCP. Talagang, kailangan na natin yung NSCP dito, class, kasi lahat ng steps nandun sa NSCP. Tsaka yung mga minimum requirements. Okay? So, module 4 class, given, i-consider natin yung earthquake. Module 5 class is yung wind analysis. Okay? So, yan lang, class, yung modules natin. More or less, madami yan. Medyo na-compact lang into modules. Okay? So, yung next slide natin, class, ito yung parang lesson plan natin for the whole 6 weeks. So, dapat, class, ang nasa screens natin, class, is yan. Parang schedule siya. Tama ba? Wala pa? Sige, hintayin natin. Ayan, okay. Nagdadali kasi minsan. So, ito, class, yung parang lesson plan natin, no? So, 2 columns lang siya, class. Yung first
column, andyan yung week, kung anong week siya or ano yung date. Second column, class, more or less, andun yung topic na itatakal natin for the week. Okay? So, magandang i-take note lang dito, class. So, guess nyo naman na yan, no? Ang gandang tignan dyan, class, is yung kailan yung quiz, tapos kailan yung exam. Okay? So, supposedly, class, yung row in green, yun yung mga quiz natin. Okay? Tapos yung rows, class, in red, yun yung exam. Okay? So, gets natin, class, 6-week course to. So, supposedly, 2 terms lang tayo. Yung first term natin, class, yun yung midterms. Yung last term, yun yung finals. Okay? So, supposedly, class, ang exam natin, pag hindi man ma-move, pero feeling ko hindi ma-move, ang midterm exam natin, class, is December 4. Parang 2 weeks na lang, no? Okay? So, ang final exam natin, class, is December 21. Okay? So, para medyo aware kayo, class, supposedly, class, ito yung lesson plan natin. Okay? So, ang labas, class, kung titignan kasi natin, 5 weeks lang tayo. Tapos meron tayong 5 modules. So, more or less, class, ganun yun. 1 module per week. Okay? So, yan, class. So, medyo, tingnan nyo na lang, class, kung ano yung galawan natin for the week. Okay? So, next slide, class. Magandang alam rin kasi dapat natin kung paano i-compute yung grade. So, dapat, class, yung nasa screens natin, yun yung grading system ko. Tama ba? Okay? So, sa ating class, more or less, aware naman na tayo, di ba? Kasi 5th year na tayo, class. Ang computation ng grade natin, class, meron tayong tinatawag na class standing. Okay? Tapos meron tayo, class, ng exam. So, ang hatian, class, ng CS natin tsaka exam, 50-50. Okay? Pero i-gets natin, class, hindi magkaka-weigh yan. At tapos ito pala, class, meron akong tinatawag na minimum activities. Supposedly, class, okay? So, for every term, class, again, yung terms natin, midterms lang yan or finals. Supposedly, class, dapat meron tayong 2 quiz, isang homework per module, tapos isang exam. Doon manggagaling, class, yung pinaka-grade natin. Okay? So, ang computation ng grade natin, class, so, for midterms, tapos yung temporary final grade, class, ang paggagalingan ng grade natin, class, again, is yung homework, yung quiz, tapos yung exam. Okay? So, 50-50 yan. Pero i-gets natin, class, dun sa class standing natin, 2 yun. It's either a homework, class, or a quiz. Okay? So, ang pinaka-i-gets natin dito, class, ang homework tsaka quiz, hindi sila magka-weigh. Mas mabigat, class, yung quiz compared sa homework. Okay? So, anong meaning nun, class? Ibig sabihin, class, dapat mas i-prioritize yung quiz. Kung pipili man kayo kung sakali, class, dapat mas seryoso tayo sa quiz. Kasi, class, yan yung mas mabigat. Kumbaga, mas may effect siya, class, dun sa grade natin. Okay? Yung hatian natin, class, 15% homework, 35% quiz, tapos 50% exam. Okay? So, yan yun. Tapos, class, para dun sa final grade natin, ang hatian natin, class, 40% dun sa midterms, tapos yung 60%, class, manggagaling siya dun sa tentative final grade. Para ang pinaka-gist nito, class, is para walang surpass sa prelim pa lang or like sa first term pa lang. Kaya ginawa nilang 40-60. Okay? So, ganyan kasi yung hatian natin. Tuloy-tuloy lang tayo, class, no, para mabilis. Okay? So, yung next slide natin, class, para sa akin kasi, class, dun sa subject natin, may variation yung activities. Okay? So, meron tayong time tsaka untime. So, dapat, class, yung nasa screens natin is yung differentiation ng dalawa. Tama ba? Okay? So, sa akin, class, may difference to. Ang pinaka-dilemma kasi, ang pinaka-problema natin, class, sa online, kumbaga, is, sa akin, problema kasi pag magkakamukha yung ano eh. Wala naman akong problema kapag pasado lahat. Pero iba kasi, class, pag 90 plus kayo lahat, kumbaga, basta, magkakaparehas yung grade nyo, class. Okay? So, ang sagot ko dito, class, ang solusyon ko para naman mas mag-vary yung grade natin, class, lalagyan ko ng timer yung quiz tsaka exam. Okay? Kaya nabuo, class, yung time tsaka yung untimed activities natin. Okay? So, yung difference lang talaga ng time sa untimed, class, yung time, meron siyang timer. Okay? Yung timer na yun, class, magka-countdown. Pag nag-0, class, yung timer na yun, magko-close yung activity. So, hindi mo na pwedeng sagutin supposedly. Okay? Sa untimed naman, class, walang timer. So, parang walang time pressure. Okay? Yun yung pinaka-main difference niya. So, i-discuss natin, class, yung specifics ng pinaka-differences at similarities sila. So, pag sinabing time activities, classmatic, quiz yan tsaka exam. So, quiz tsaka exam, class, time siya. Ang untimed natin, class, is yung homeworks. Okay?
So pag time activities class, again, time pressured yan. Pag untime activities class, technically, may pressure pa rin, pero mas lenient. Kasi meron pa rin siyang due dates. Okay? So para magka-idea tayo, class, kapag quiz yan or exam, technically, ang pinaka-duration niyan, class, is 1 to 2 hours. Okay? Again, class, pag nag-lapse yung 1 to 2 hours, magko-close yung questionnaire, kumbaga. Okay? It's hindi na pwedeng sagutan. Something ganun. Okay? Pag untime naman, class, more or less, para magka-idea kayo, mga 1 week siyang gagawin. Okay? So, pag time activities, class, pwede mo lang siyang buksan ng isang beses. Kasi, class, pag binuksan mo na yan, mag-run na yung timer. After mag-lapse ng timer, class, hindi na siya pwedeng buksan ulit. Okay? Pag untime naman, class, pwede mo siyang buksan hanggat hindi pa siya due date. Actually, after, pwede pa rin. Okay? Pwede mo siyang buksan ng maraming beses. Okay? Tapos next class, yeah. Solution paper class ng time activities, supposedly dapat masubmit siya before mag-lapse yung time. Or like within the time frame. Okay? Solution paper class ng homeworks, ipapass natin para walang penalty, dapat before due date. Okay? So para magka-idea tayo, class, ang quiz sa ka-exam, ipopost ko ng 2 araw. Okay? So anong meaning nun? Ibig sabihin ba dun sa 2 days na yun, pwede niyong sagutan? So ang pinaka-gist dito, class, oo. So mapopost siya ng 2 araw, pero pag binuksan mo na, class, yung quiz or exam, dun na magagana yung timer. Okay? So pinopost ko siya ng 2 days, class, para dapat alam nyo, kumbaga di ba internet nyo yun, siguro sanay na kayo, class, alam nyo kung kailan mabilis yung internet. Okay? So within those 2 days, class, dapat pipili ka ng time kung kailan mo ito-take yung quiz or exam na yun. Okay? Sa homework naman, class, mapopost siya at least 3 days. So ang minimum natin, class, ng homework, 3 days dapat. Kumbaga yung pinaka-due date niya, bawal bukas agad. Dapat within 3 days. Okay? Tapos last difference nila, class, again, pag time niyan, more or less, hindi mo na siya pwedeng i-take after mag-lapse nung yung 2 days na yun. Okay? So yung homework naman, class, pwede pa. Kasi more or less naka-post pa yan kahit tapos na yung due date. Okay? Yun lang, class, meron na siyang penalties. May deductions. Okay? So similarities naman nila, class, yan. Isa-submit lang natin siya ng isang beses. Okay? Tapos yung class, yung solution paper natin nasa Google Classroom dapat isa-submit. Okay? Tapos both of them, class, kapag may late mong pinas, class, may penalty tayo. Okay? So again, class, ganun. Pag quizzes siya ka-exam, may timer. Pag homework, may due date. Technically, ganun lang yung pinaka-gist niya. Okay? So move on tayo, class. So yung next slide natin, class, dapat ang nasa screens nyo, class, is yung example ng exam or like yung time activities. Tama ba? Yes. Okay? So yung first picture, class, yun yung nasa left. Ganito, class, yung itsura. Kumbaga, class, pag time activity to, class, tas gusto mong buksan, i-warn ka muna niya. So makikita mo dyan, class, kung ilang minutes dapat siya makikita. So makikita mo rin yung warning, class. Okay? Technically, class, yung pinaka-warning is yun. Sasabihin niya dito na kapag binuksan mo na yung form, class, magka-countdown yan. Once na natapos na yung time, class, magka-close. Tapos never mo nang mabubuksan ulit. Okay? So kung curious kayo, class, dapat more or less nabuksan nyo siguro, no? Mag-stop kayo dito kung hindi pa kayo ready i-take yung quiz or exam. Kasi once na pinindot mo, class, yung open form, again, magsa-start na yung timer. Okay? So pag pinindot natin, class, yung open form na yan, ang magiging itsura, class, yun na yung second picture, yung nasa right na picture, yan na yung itsura, class. Okay? So kung titignan nyo, class, nasan yung timer, andun sa baba ng URL. Ganyan yun, class, magka-countdown siya. Okay? Again, class, pag natapos yung countdown na yan, magko-close, class, ito, yung questionnaire natin or like yung form natin. Tapos hindi mo na mabuksan ulit. Sa ang labas ng class, hindi mo na-pass yung questionnaire. Hindi na-record yung answers mo. Okay? So, ganyan, class, ang itsura ng time activities. Okay? So, move on, class. Yung next slide, class, ito yung sample ng homework. Tama ba? Yan ba yung nasa screens natin? Wala pa? Sige, hintayin natin. Medyo delayed minsan. Yan. So, para aware kayo, class, ang itsura ng activities natin, class, regardless kung time or hindi yan, class, gagamit ako ng Google Form. Okay?
So, ganito class yung itsura ng Google Form. Titignan niyo. Parang ganyan lang. Okay? Pipilitin ko rin class na parang lagi siyang multiple choice para madali rin mag-check. Okay? So, sa activities natin class, ganito yung laman. More or less class yung pinaka-start. Okay? Kung titignan nyo class, yun yung first picture, yung nasa leftmost. Okay? Ganyan class yung start. So, meron tayong konting instructions. So, sasabihin niya dyan class kung ano yung details. Sasabihin rin dyan actually kung copy and answer or answers only. Okay? So, kung ano yung instructions. Tapos dito class, i-require niya minsan kung ano yung email address natin. Lagi dapat class, ang nakalagin na email address natin class is yung SLU. Okay? Kasi minsan class, hindi mo mabuksan kung hindi yan yung gamit mo. So, yun rin dapat ilalagay natin na email ad. Okay? Tapos class, ilalagay natin kung ano yung pangalan. So, yung pangalan natin class, medyo may format, surname muna, tapos yung given name. Okay? So, pag okay na class, pinindot mo yung next. Ang next na laman class, ito na yung gitna. So, dito na magsa-start class kung ano yung quiz natin. So, yan na yung yung middle picture class, yung pangalawang picture. So, depende na yung class kung ano yung laman ng quiz or exam natin. Okay? Again, class, more or less, pipilitin kong gawing multiple choice para madali na rin. Okay? Tapos lastly, class, yun na yung last picture. So, pag natapos mo ng sagutan lahat, class, may ending ano yan. Okay? So, ganito class yung itsura ng pinaka-last page natin. Ganyan lagi. So, una class, ibibigay niya yung parang solution paper. Kung ano yung itsura dapat ng solution paper natin. Kung saan mo i-upload yung solution paper. So, i-warn ka niya class, dapat pindutin mo yung submit button. So, lastly, actually, tatanungin pa ulit niya kapag nagbigay ka na ng solution paper. Okay? So, after nun class, pindutin mo yung submit button para mag-record yung answers natin. Okay? So, ganyan class ang sample natin ng homework. Okay? So, next slide class, ganito yung, so dapat ang nasa screens natin is yung sample quiz or exam. Tama ba? Tama ba guys? Okay? So, kung titignan natin class, again, parehas lang talaga yan. Ang pinaka-difference lang talaga nila class, yun nga, pag quiz tsaka exam, may timer siya. Pero Google Form pa rin yung gamit natin class. Okay? So, same class, yung first, parang instructions. Tapos i-enter nyo yung email address, tapos yung name. Okay? Tapos after nun class, yung gitna, andyan na yung quiz or exam natin. Again class, pilitin ko, dapat multiple choice. Kung hanggat kaya. Okay? Tapos yung pinaka-last nating class, kung titignan nyo, ang pinaka-bago lang dito class compared dun sa homework or yung untimed activities class, kung titignan nyo class yung second to the last, so ang pinag-usapan natin class, yung second to the last panel, dun sa third picture, yung submission ID. Okay? Ito class yung nandito sa time activities na wala dun sa untimed. Okay? Kasi itong nandito class, yan yung pinaka-link natin dun sa timer. Okay? So, ang pinaka-instructions natin dito, class, kung titignan nyo yung submission ID, skip this field. So, supposedly kasi, class, kahit wala kang ginawa, meron dapat sagot yan. Kung baga may nakalagay na code. Okay? So, ang gagawin natin dito, class, again, wag natin gagalawin. Kasi pag ginalaw mo yan, class, medyo may disadvantage tayo dun sa timer niya. Gets ba? Okay? So, as in, wag nyo lang galawin yan. So, upload, tapos submit. Okay? So, ulitin natin, i-reiterate natin dun class, no? So, dapat ang nasa screens natin class is yung timed activities reminder. Tama ba? Wala pa? Sige, hintayin lang natin. Yan. Okay? So, inuulit ko lang mo class. Ito yung meron parang ito. Kung titignan nyo yung last panel, yung submission ID, yan class yung wala dun sa time, sa untimed. Okay? So, lilitaw lang to class kapag may timer tayo or like sa timed activities. Okay? So, again class, wag natin gagalawin kung ano man yung nandito sa short answer na yan. Okay? Kasi supposedly class, yung computer ang magja-generate ng nandyan. Okay? So, wag nyo lang pakialaman kasi skip nyo lang. Okay? Pero class, minsan kasi nagloloko. So may instances class na wala ka namang ginawa, pero walang laman. Okay? So pag walang laman kasi yan class, tapos given class na required yung question, kailangan may sagot before mo masubmit. Okay? So yun nga, wala kang ginawa, hindi mo ginalaw, pero walang laman. Okay? So ang mangyayari dito class, kahit anong pindot mo sa submit button, hindi mo masasubmit kasi nga walang laman to.
Okay? So ang gagawin natin doon, class, maglagay ka na lang muna ng kahit ano. Siguro ID number, 1, 2, 3, ABC. Basta maglagay ka lang, class, for the sake na masubmit mo yung form. Okay? Pero as much as possible, class, again, wag natin gagalawin yan. Sa instance lang, class, na walang nakalagay, doon mo na lang maglagay ng kahit ano, class, para lang masubmit mo siya. Gets ba? Okay? So, dire-diretso lang tayo, class, para mabilis. So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung end result. Tama ba? Okay? So, ito, class, ito, para ma-sure mo, kumbaga, anong itsura ng nasubmit sa hindi. Okay? So, ang itsura, class, ng nasubmit, dapat may magpapakita, class, na great job, or more or less, you have successfully submitted your form, something ganun. So, yun yung first picture, class. Dapat may mag-congratulate siya or something. Okay? Ang itsura naman, class, ng hindi mo na-submit, so more or less, ito, class, yung kapag nag-lapse yung timer, no? So, pag natapos yung timer, class, tapos hindi mo napindot yung submit button, ganito yung lalabas. Sorry, the timer is over. The time is over. Okay? So, pag ganun, class, pag hindi mo na na-submit, huwag ka mag-panic. Okay? Kasi, class, ang pinaka-priority natin dito, class, isipin nyo na lang, class, yung Google form na yun yung questionnaire. Okay? Tapos, class, di ba, pag may questionnaire, meron kang solution paper. Di ba, ganyan rin naman, class, sa normal classroom settings, magbibigay, class, yung professor ng questionnaire, tapos yung questionnaire na yun, class, sasagutin mo. So, may maproproduce ka pa rin, class, ng solution. So, parang ganun rin yung nangyari dito, class. Parang yung Google form na yun, class, yun lang yung questionnaire natin. Okay? So, pag hindi mo na-submit yung questionnaire, class, ang next step mo dito, dapat is i-submit mo yung solution paper. Okay? So, yun, class, dapat yung nasa screens natin, class, is yung solution paper. Tama ba? Wala pa? Okay? So, ito yung solution paper natin, class. Ito, class, dapat yung pinaka-priority natin. Okay? So, parang meron tayong listahan, class, ng priority. Ang first priority natin, class, supposedly sa lahat ng activities natin is yung solution paper. Okay? Dapat, class, ito yung number 1 na sinasubmit natin. Gets ba? Second, class, yung second priority natin is pindutin yung submit button dun sa Google form para ma-record yung answers natin para mas madali rin mag-check. Okay? So, sa solution paper, class, again, ito yung number 1 priority natin, no? Meron tayong format. So, ang pinaka-format lang natin dito, class, gusto ko, naka-PDF file siya. Okay? Kahit huwag nyo nang pansinin yung size. Basta gusto ko, class, isang PDF file. Okay? So, siguro, class, medyo problema to. Kasi di ba yung solution paper natin, syempre, ang pinaka-raw natin dun, class, pipicturean kasi natin yung solution paper natin. So, ang format, class, ng pinaka-raw natin dito, JPEG or PNG. Okay? So, paano mo siya, class, i-convert into a single PDF file? So, meron tayong tatlong choices, no? So, ang first choice natin, class, ang minimum requirement natin dito, dapat meron tayong laptop. Bakit? Kasi, class, yung pictures na kinuha mo, ipe-paste mo, class, dun sa Word, tapos isa-save mo as PDF file. So, pag ginawa mo dun, class, pasok ka dun sa single PDF file. Okay? Second way natin, class, is meron ka dapat scanner tsaka laptop. Okay? Second to, class, kasi isa-scan mo, class, yung mga papers mo. Supposedly, class, dun sa scanner, meron dong option na parang isa-save mo siya as isang PDF lang. So, pasok ka na ulit, class. Nagawa mo siyang single PDF file. Okay? Lastly, class, ito yung pinaka-recommended. Kasi hindi naman tayo lahat, class, may laptop, may scanner. Pero at least, supposedly, class, meron tayong phone. Okay? So, kapag phone nang gamit natin, class, more or less, dapat mag-download tayo ng application. Okay? So, punta tayo, class, sa Google Play or App Store. Tapos, hanapin natin, class, yung cam scanner or like yung top scanner. Okay? Itong mobile apps kasi na to, class, yung mga pictures mo, i-convert na nila into PDF file. So, matik, class, pasok ka na ulit dun sa PDF file. So, tatlo, class. Okay? So, ang pinaka-minimum requirement natin, class, no? Ang format ng solution paper natin, isa lang. Dapat, class, isang PDF file lang siya. Klaro? Okay? Second requirement, class, ibahin natin yung file name. Ang gusto kong file name, class, subject _ surname. Okay? So, kung alam mo, class, na meron kang kapangalan or ka-surname, lagyan mo na lang ng initial. So, kung wari, class, dalawa kaming kuing sa klase. So, CE510 _ kuing A. Ganun. Gets ba? Okay?
So sa baba nun class, kung titingnan nyo, ibibigay ko rin yung URL kung saan tayo mag-upload ng solution paper. More or less class dun mismo sa Google Classroom, tapos dun sa homework dun or like yung quiz dun. Okay? So may tanong tayo kasi tanong na lang natin sa ulit. So tuloy-tuloy lang tayo. Okay? So next class, dapat ang nasa screens natin is yung penalty ng late submission. Tama ba? Wala pa. Yan, okay? So, again class, tumatanggap ako ng late submission. Pero para fair class sa iba, lagyan natin ng penalty. Okay? Kasi, more or less naman yung mga deadlines ko naman class, makatao naman sila. Okay? So, dapat makakomply lahat at some point. Okay? So, pag late ka class, again, may penalty. So, dalawa lang yung class is either homework, quiz, or exam. Okay? So, pag-usapang homework class, ang penalty natin is 10-point deduction for every day of late submission. Okay? So, ang scenario natin class, para mas magets natin, kunwari class, meron tayong 20-point homework. Okay? So, ang due date na class is July 6. Ngayon class, ikaw, siguro may nangyari, tinamad ka or something, napas mo ng July 9. Okay? So, i-compute natin class, late ka ng 3 days. Okay? So, ang highest possible score mo dito class is 0. So, ang pinaglalaban lang natin dito, class, hindi ka mag-negative. Kasi diba, pag 3 days late ka, class, dapat minus 30. Pero over 20 lang yung homework natin, class. So, 0 na yung parang highest possible score mo. Okay? So, ganoon rin, class, pag nag-submit ka ng July 7, ibig sabihin late ka ng 1 day, so minus 10. So, ang highest possible score na natin dito, class, 10 over 20. Okay? So, dito, class, more or less, kailangan nyo tansyahin kung magpapas pa ba kayo hindi. Something ganun. Okay? Pag quiz naman yung class or exam, ang penalty natin is 10-point deduction for every hour of late submission. Okay? So, mako-consider class na late yung quiz mo or exam kapag na-late yung solution paper mo. Okay? Kasi ang SOP natin dito class, ang procedure, standard procedure, operating procedure natin class is supposedly hindi malate yung solution paper mo. Kumbaga kasi diba, nag-start ka ng 6 AM, tapos 2 hours yung exam nyo. So, dapat class yung solution paper mo, mapass mo within yung time frame na yun. Kasi class, pag late yung solution paper nyo class, ang labas nun, mababawasan yung credibility ng mga sagot nyo dun sa quiz tsaka exam. Kumbaga, mahirap nang maniwala. Okay? Wala akong pakialam class kung yung solution paper nyo is, yeah. Okay? Ang gusto ko lang class, i-discuss natin yan mamaya. Okay? Hindi ko naman i-require class na parang i-rewrite nyo yung solution paper nyo. Tanong nyo lang sa huli. I-discuss ko muna. Sagutin ko na lang yan mamaya. Okay? So again, class of solution paper, huwag nyo na i-rewrite. Huwag nyo nang gandahan. Para hindi lang malate. Okay? Tapos kahit saan nyo na isulat. Ganun. So yung dun sa tanong class, discuss ko lang mamaya. Tapusin muna natin. Okay? Pero ganun. I-move on muna natin. Okay? So, next slide class, yung about OBL. So, dapat class ang nasa screens natin is yung OBL. Tama ba? Okay? So, again, di ba, aware naman tayo class, meron tayong offline, tapos meron tayong online. So, ang di-discuss ko dito class is ano yung parang guidelines ni SLU dun sa online. Okay? So, yung nasa left class, yung picture na yun, yan, more or less yan yung guidelines ni SLU. Okay? So yung nasa right class, ito yung parang summary nun. Okay? So ang pinaka gusto lang natin ibida dito class number 1, ang sabi kasi dyan, no synchronous online meeting. Okay? So ang minimum synchronous class, ito yung parang same time. So sabi dito class, bawal daw mag-meeting, parang bawal mong pilitin yung estudyante na mag-online dun sa certain time na yun class para mag-meet kayo. Parang ganun. Okay? So, ang tanong class, bawal ba yung ginagawa natin? Supposedly class, pwede to. Kasi ang bawal dito class is yun. Pipilitin mong mag-online yung estudyante para mag-quiz. Something ganun. Okay? So, as long as class hindi ka nagbibigay ng graded activity, okay lang yun. Okay? Kasi sa guidelines ni SLU class, dapat asynchronous tayo. Kumbaga class, kung may graded activity yan, dapat gagawin niya at doon sa most convenient time niya. Kumbaga. Okay? So, yung meetings class, yung discussions, okay lang. Pero yung magbigay ka class supposedly ng graded at a certain time, yun yung bawal. Okay?
The second point dito, class, no? Students can consult the faculty. So kung titignan nyo, class, di ba yung schedule natin is Monday, Tuesday, 1:30 to 5:30 ba yun? Okay? So depende kasi yung class dun sa parang teaching style ng teacher. Okay? So ang style ko kasi, class, para madali rin, gagawa muna ako ng video, class, i-upload ko. So kayo nang bahala, class, manood. Okay? So ganun yung galawan ko. So ang tanong, class, edi anong use ng schedule natin? So ang pinaka-use ng schedule natin, class, is for consultation siya. Kumbaga, class, sa madaling sabi, hindi ko pipilitin, class, na mag-online kayo ng Monday to Tuesday, 1:30 to 5:30. Okay? Kumbaga, class, mag-online na lang kayo kung may tanong kayo or kung may i-discuss ako. Okay? So ang consultation time natin, class, is every Tuesdays, 2:30 to 3:30. Again, class, hindi ko kayo pipilitin mag-online dyan. Pero supposedly, class, andyan ako lagi. Okay? So mag-online na lang kayo, class, kung may tanong kayo, tapos sasagutin ko or magdi-discuss ako dun. Okay? So kung may tanong man tayo, class, itanong nyo muna, tapos sasabihin ko na lang kung kailan ko sasagutin or something, kung kailangan ba ng video presentation or what. Pero kung kayang sagutin, class, ng through chat, ganun. Okay? So madaling sabi, class, ganun, no? Hindi ko kayo re-require mag-online ng 1:30 to 5:30 ng Monday tsaka Tuesday. Okay? Pero matik, class, andyan ako ng every Tuesdays, 2:30 to 3:30, regardless kung may pumunta sa inyo o wala. Okay? Gets pa? So yun na, class, yung first part ng presentation natin. So yung next part, class, ito yung Google Classroom. So medyo ipunin nyo muna yung tanong nyo, no? Sagutin na lang natin ng isahan mamaya. Okay? So dapat, class, ang nasa screens natin is yung Google Classroom Browser Edition. Tama ba? Okay? So ito, class, gusto lang ipakita ko na itsura ng Google Classroom sa browser. So ganyan yung sa browser, no? Tapos, class, ganito naman yung sa mobile, sa phone. So dapat, class, yung nasa screen natin, class, is yung nasa phone. Google Classroom sa phone. Tama? Okay? So dyan, class, more or less, ang itsura lang talaga niyan is, una is yung general. So kung titignan natin, class, yung second picture, no? Ganyan, class, ang itsura ng Google Classroom pagkabukas mo. Okay? Tapos, class, pag pumili ka na ng isang subject, so ganyan, no? Ipapakita niya, class, lahat ng listahan ng subjects na kasali ka. Okay? Pag pinindot mo, class, yung isang subject dyan, yun na yung third picture. Okay? So, i-discuss lang natin, class, ng mabilisan yung Google Classroom. Okay? So, ang i-discuss ko, class, is yung nasa browser. Yung version ng browser. Okay? So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung Stream tab. Tama? Kaya natin ito, class, gabi-gabi. Okay? So, discuss ko lang, class, ano ba yung nasa Stream tab? So, ito, class, kapag nagbukas ka ng isang subject, no? May tatlong tabs dyan, class. So, unahin natin discuss, class, yung Stream tab. So, yung Stream tab, class, ang pinaka makikita mo sa Stream tab, parang ito, class, yung timeline ng klase natin. Kumbaga, class, sa Facebook, di ba, meron tayong timeline? Okay? So, ang pinakalaman, class, nito, yung announcements ko. Okay? So, kung titignan natin, class, una, makikita nyo dyan, class, yung class code natin. Okay? So, yung class code, class, ang pinaka-use niyan, yan yung gagamitin mo para makasali ka dun sa subject or dun sa class na yun. Okay? Second, class, makikita nyo rin dyan kung ano yung Google Meet link natin. So, yung Google Meet link natin, class, laging yan yun. Hindi siya napapalitan, kumbaga. So, i-click nyo lang yun, class, mapupunta ka nandito sa Google Meeting natin. Okay? Number 3, class, magandang button to. Yung upcoming activities. Pindutin mo lang, class, yung view all. Tapos makikita mo na, class, yung mga activities na gagawin mo pa lang, yung hindi mo pa nagawa, tapos yung nagawa mo na. Okay? Number 4, class, again, ito. So kung titignan nyo, class, supposedly timeline yan, di ba? So dapat, class, lahat tayo pwedeng mag-post. Okay? Pero ako, class, medyo ginalaw ko yung settings para ako lang yung magpo-post. Okay? Kumbaga kasi, class, ang pinaka-use timeline natin is for announcements. Okay? Para matik, class, ang makita nyo lang is lahat ng announcements ko. Gets ba? Okay? So, saan kayo pwedeng mag-comment, class, or mag-share ng ideas and all? Sa comment section na lang kayo. Okay? Para malinis yung timeline natin, class. So, kung may tanong kayo, reactions, or whatsoever, class, ilagay nyo dun sa comment. Okay? So, yan, class, yan lang yung mas parang i-discuss natin sa Stream tab.
Okay? So moving on class, dapat ang nasa screens natin is yung classwork tab. Tama ba? Tama? Wala pa? Sige, hintayin natin konti. Yan. Okay? So yung classwork tab class, ito yung parang pinaka-classroom talaga natin. Kasi dito mo class makikita lahat. Okay? So ano yung mga makikita mo dito class, more or less, andyan lahat ng activities and all. Pero unahin natin class. So number 1 class, pag pinindot mo yung button na yun, yung view your work class, parehas lang yan dun sa upcoming activities dun sa stream tab. Okay? So ipapakita niya kasi yung listahan ng mga activities na kailangan mong gawin, yung gagawin mo pa lang, yung ginawa mo na, tapos yung nagawa mo na. Okay? Number 2 class, meron tayo nung parang table of contents, nung topics. Okay? May times kasi class siguro ang daming nakapost dun sa classroom natin. Ang hirap mo nang mag-scroll down or something. So what? Meron yan class, parang may hyperlink. Okay? So pindutin mo lang class yung gusto mong puntahan. Pag clinic mo yan, mapupunta ka na agad dun. Okay? Number 3 naman class, meron tayo nung Google Class Drive. Okay? So kahit may class dun class, actually personal yan. So kung ano man class yung ilagay mo dyan, hindi makikita nung teacher mo, hindi na makikita nung classmates mo. As in, ikaw lang nakakakita dyan. Okay? So para aware pala kayo class, ang Google Classroom Drive is parang yan yung flash drive natin sa internet. Okay? So pwede mong ilagay lahat ng files mo dyan. Okay? Tapos class, meron rin tayo ng Google Meet link. So same yan class dun sa stream tab. Pag pinindot mo yung class, mapapadpad ka dun sa Google Meeting natin. Okay? Tapos number 5 class, kung titignan nyo, so depende sa layout ng instructor nyo class, no? So number 5, makikita mo na kung ano yung laman. So technically class, ito yung activities natin. Okay? So sa akin class, para mas madali, mas maganda ring tingnan, nilagyan ko ng icons. Okay? So ang pwedeng laman class ng classwork natin, meron dyan yung modules, yung videos, tapos yun yung corresponding icons nila class, no? So meron ding homework. So ang homework natin class, pag nakita ka ng magnifying glass, homework yun. Pag quiz naman class, yun yung siren ng ambulansya. Pag exam class, yung apoy. Okay? Open forum class, yung question mark. Practice problems class, yun yung trophy. Tapos yung mga ek-ek class, yung references, yun yung libro. Okay? So discuss natin class yung open forum. So yung open forum na yan class, hindi, pag tinignan mo kasi yung activities mo, andyan yan. Kumbaga, hindi ka required sumagot dyan. Okay? Kasi class, ang open forum, as in forum siya. So pwede kang magtanong dyan class. Pag nagtanong ka dyan, makikita ng lahat. So kaya siya naging open forum class kasi pwede rin sumagot yung classmates mo. Gets ba? Okay? So dito class, meron lang tayong dalawa palang activities, no? Meron tayong graded tsaka ungraded. Yung ungraded dito class, yung walang grade, is yung practice problem, tapos itong open forum. So hindi ko kayo re-require sagutan yung dalawang yan. Kasi hindi naman sila graded. Okay? Kumbaga kayo na lang bahala class kung gusto nyo or hindi. Okay? So lastly class yan. So kung makikita nyo class, kapag may due date, ibig sabihin graded activity yan. Okay? Kasi may due date. So yan class. So tuloy lang tayo para matapos na. So yung next slide natin class is parang yun. Kasi di ba nga, inalis ko yung power nyo mag-comment. So pwede rin kayo mag-comment class for every module. Kailangan nyo lang class palabasin yung comment section. So dapat class, ang nasa screens natin is yung classwork tab, tapos yung may comment section. Tama ba? Wala pa class. Wala pa. Hihintayin natin. Yan. Okay? So again class, yun, kung may tanong ka dun sa specific module, kailangan mo lang palabasin class yung comment section dun sa module na yun. So paano mo papalabasin class? I-click mo lang class yung topic kung nasaan yung module na yun. So sa case natin class, kapag week 1, nandun yung module 1, pindutin mo yung week 1. Pag pinindot mo yung class, lalabas yung comment section. Doon ka na mag-chat. Okay? So lastly class, final slide, people tab. So dapat class, ang nasa screens natin is yung people tab. Tama ba?
Yan. So, ang use ng people tab class is para makita mo kung sino yung mga teachers at sino yung mga classmates mo. Okay? Para aware ka rin class, siguro nagtanong ka tapos may nag-reply, para alam mo kung teacher yung sumagot, para mas credible yung sagot. So, yan. Punta ka lang sa people tab. Andiyan class yung teachers para malaman mo class kung sino yung mga kaklase mo. Okay? So, that's it class para dun sa presentation natin. Okay. Okay? So, yun pa lang class yung first part. So, second part class, mabilisan na lang, no? So, yung questions nyo, ipunin nyo lang muna class. So, second part class, ipapakita ko lang kung ano yung mga pinag-discuss natin. More or less dun sa Google Classroom part. Okay? So, share ko lang yung screen class dun sa... Tignan natin yung stream tab, yung classwork tab, tapos yung... Tignan natin kung ano yung tsura ng quiz tsaka exam. Okay? So, unahin natin class yung stream tab. So, dapat class ang nasa screens natin is yung stream tab ng training workshop on developing sa yung seminar. Tama ba? Okay? So, ganito class yung itsura ng stream tab. Supposedly. Okay? So, again class, kung titignan nyo, no? Ang labas niya lang talaga is parang timeline siya. Para sa Facebook ba? Okay? But then again class, ito kasi seminar to. Okay? So, kung titignan nyo class, andyan yung good morning classmates. Yung ganun. So, para mabilis class, kumbaga, ang gusto kasi puro announcement lang yung andyan, yun, ginalaw ko yung settings class. Okay? Para makita nyo na lang talaga. Kasi ako lang yung pwede mag-post. Pero pwede naman kayo mag-comment sa post ko. Okay? So, again, class yan. Makikita nyo yung Google Meet link. Okay? So, tignan natin class. So, pag pinindot ko kasi yung view all, so, ganito yung mangyayari class. Supposedly class, ipapakita niyo yung mga activities na naka-assign. So, ito yung mga gagawin mo palang class. Missing class, ito yung hindi mo pa nagagawa. Okay? Tapos yung done class, ito yung mga activities na nagawa mo na. Okay? So, yun lang naman yung mahalaga class sa stream tab. Okay? So, punta naman tayo class sa classwork tab. Yan. Okay? So, ganito kasi yung itsura ng Google Classroom natin. So, ito yung classwork tab natin, no? So, kung titignan yung class, ito yung pinaka-bulk. Ito talaga yung pinaka-classroom natin. So, makikita nyo dyan class, no? Yeah. So, yung mga pinag-discuss ko kanina. Okay? So, tingnan nyo na lang class, in-upload ko na yung syllabus. Tapos, dun sa pinaka-baba class, andyan yung NSCP natin, 2015. Okay? So, para mas madali rin class, yeah. Yan. Para mas ma-identify nyo kasi, memorize nyo na lang yung logo. Okay? Siguro class yun nga. Kung may tanong kayo sa Module 1 class, para mapalabas yung comment section, pindutin nyo lang yung week of November 19 to 21. So pag pinindot nyo yun class, yan. Lalabas na yung comment section. So, doon na lang kayo magtanong class kung may reactions kayo or what for that certain module or announcement or video. Okay? Share nyo yung ideas nyo dun. Okay? So yun lang naman yung magandang discuss class sa classwork tab. So again class, pindutin mo lang yung people, mapupunta ka sa people tab. So, dapat class, ang nasa screens natin is yung people tab. Tama ba? Wala pa? Yan. So, as in dito lang class, andito yung recognized teachers. So, sino yung mga klase mo? Okay? So, tuloy lang natin, no? Punin nyo lang yung tanong nyo, class. So, next stop, class, ipapakita ko kung anong itsura ng exam. Kung baga, class, titignan natin kung anong itsura kapag na-pass mo ba? Nag-success ka bang na-pass or successfully submitted yung exam or anong itsura class kapag nag-fail? Okay? So, unahin natin class yung anong mangyari, anong itsura class kapag na-pass mo successfully. Okay? So, ganito class. So, ganito class yung itsura ng exam. Again, more or less class, ang labas dito, bibigyan ko kayo class ng email, tapos pipindutin nyo yung email na yun or link. Kakopy nyo yung link class. Pipaste sa isang browser. Okay? Hanggang sa mapadpad ka dito. So, dapat class na nasa screens natin is yung Mechanics 311D Finals Exam. Tama ba? Okay? So, pag nakita nyo to class, more or less, ibig sabihin, timed activity na binuksan mo. Okay? So, pag pinindot mo class yung open form na yan, magsa-start na yung activity na yun. Okay?
So kapag hindi ka pa ready class, wag mo munang pinutin yung open form na yun. Okay? Pero this time class, again, ang goal natin, papakita ko kung successfully ba yung submission mo. Okay? So pipindutin ko kasi yung open form, no? Sasagutan natin hanggang dulo, pipindutin natin yung submit button, tapos may lalabas class. I-inform ka niya na success, parang ganun. Okay? So pipindutin ko na kasi yung open form. So yan class, so ganito yung una. Again, may instructions class. Start mo yung email address mo. So maglagay ka na lang ng email address mo class. gmail.com. Okay? So ano yung name mo? So RJ. Mabilisan lang, no? Pindutin mo yung next class more or less. Diyan na magsa-start class ko yung kung ano yung exam or quiz. Okay? So pipili ka lang class. So pindutin mo lang yun. Siguro yan yung mga sagot mo, no? Tapos next. Okay? Pipindutin mo lang ulit. So, yung mga sagot mo lang, tapos next. Kung titignan nyo class, may countdown, no? Pipindutin mo ulit class, yan. Okay? Hanggang sa mapadpad ka class dun sa last page. Yeah. Okay? So, dun sa last page class, again yan, sabihin niya kung ano yung solution paper. Tapos pipindutin mo to class, kung titignan nyo. Solution paper class, kung saan mo i-upload yung solution paper. Tapos para sure class, tatanungin ka niya kung nasubmit mo na ba yung solution paper. So, sabihin natin yes. Okay? So kung titignan nyo class, yun na yung pinaka-last. Okay? Etong submission ID class, kung titignan nyo class, wala kang ginawa pero may laman, di ba? Huwag mo nang galawin yung class. Pindutin mo na lang yung submit. Okay? So more or less class, kung may time ka pa, pindutin mo ni submit. Tapos siguro, pindutin mo na rin itong kung saan may upload yung solution paper. So doon ka na mag-upload. Okay? So, pipindutin ko yung submit button class, magsasubmit siya, tapos yan. So, kung titignan nyo class, may ganyan. Ganyan yung itsura class nung successful kang nag-submit. So, sasabihin niya doon, thank you, your form was successfully submitted. Gets ba? Okay? So, ganyan class dapat yung makikita mo para successful yung submission. Okay? Gets ba? Tapos lastly class, ganito naman yung itsura kapag nag-fail yung submission mo. Kumbaga naubos yung oras mo. Okay? So ganun naman yung gagawin natin class. Ubusin natin yung oras. Yan. Okay? So same, di ba? Exam ulit siya class. Pipindutin natin yung open for. Pupunta tayo dun sa exam. So kung titingnan nyo, class, pansinin nyo may timer yan. Okay? So enter natin yung email address class. Ang email address natin class, lagi yung SLU natin. No? So 211-202@slu.edu.ph. Okay? So yung name natin class again, Kuing. Tapos RJ. So surname muna class as given name. Okay? Tapos yung class, so pindutin mo na yung kung ano man yung quiz. Okay? So dito class more or less siya. Basahin mo lang yung problem, no? Tapos kung ano yung mga tanong. So more or less class, minsan kasi may main problem. Kasi yan, sasabihin yung main problem, no? So dapat class, kailangan mo sagutan yung main problem. Yung main problem ang sasagutan mo class. Kasi yung mga follow-up questions class, parang more or less, yun lang yung partial points. Okay? So pag sinabi dito class, analyze completely, sabihin lang tinanong niya lang dun, what are the reactions class? Supposedly, dapat ang nasa solution paper natin, yung analyze completely. Gets ba? Okay? So yung main problem dapat yung sasagutin natin. Kumbaga itong mga questions na nandito class, for partial points lang siya. Okay? So again class, ubusin natin yung oras para makita nyo class yung itsura ng hindi successful. So kung titignan nyo dito class, ito yung link. Pindutin mo lang yung link din class, mapapadpad ka kung saan may i-upload yung solution paper. Okay? Again class, kung titignan nyo, no? Ito, skip this field. So huwag nyo lang anuhin class. Okay? Huwag nyo gagalawin to. So, pindutin na lang natin yung submit button. Actually, kung titignan nyo class, pag pinindot ko yung refresh, huwag kayo matakot mag-refresh class pag nagka-problema. As long as may timer pa doon class, babalik siya sa dati. Okay? So kung bagay yun yung pinaka-troubleshoot natin class, pindutin yung refresh button class. Ang pangit lang pag refresh mo, yung mga sagot mo, kailangan ulit i-enter. Okay? So ganito naman class yung itsura kapag naubos yung time mo kasi hindi mo na-submit. Okay? So again class, ang nangyari lang doon class, hindi mo na-submit class yung questionnaire. So dito class, wag kang magpapanik, dapat agad-agad i-submit mo na lang yung solution paper mo. Gets ba? Okay? So pag di mo na-submit class yung questionnaire, dapat masubmit mo man lang yung solution paper mo para may i-grade ako. Okay?
So, yun na yun. May questions tayo, class? Sasagutin natin yung tanong kanina. Okay? So, di ba yung tanong kanina, class, again, di ba, stricto ba tayo dun sa submission ng, kumbaga, para hindi malate. Kumbaga, ang tanong, di ba, kanina is, paano, sir, kung 5 minutes na late yung solution paper? Okay? So, first of all, kasi, class, di ba, ang galawan kasi dito is parang nagbibigay rin ako ng time para dun sa upload ng solution paper. Okay? So, kunwari, class, yung exam natin, good siya for 1 hour and 30 minutes. Ang ilalagay ko, class, dun sa timer natin, 2 hours. Supposedly, class, dun sa 2 hours kasi na yun, yung 1 hour 30 minutes para sa pagsagot, yung 30 minutes, class, yun yung pang-upload ng solution paper. Okay? Gets ba? So, para ang labas nun, class, may time kayo para mag-upload. Okay? Kaya more or less, class, medyo stricto tayo dun sa late. Okay? Pero sige, para mas ano, class, siguro, after nung time, kumbaga, di ba, pinindot mo yung submit button. Okay? Siguro bibigyan ko ng 15 minutes, class, para mag-ano, para mag-upload ulit ng solution paper. Gets ba? Yun yung max. Okay? Pero i-gets nyo kasi, class, di ba nag-start kayo ng 6? Okay? 6. So, supposedly, class, yung solution paper nyo na submit nyo before mag 8 p.m. Given, class, no 2 hours yung timer. Okay? Ang galawan naman dito, class, ang isang tanong kanina, kailangan ba munang i-upload yung solution paper before pindutin yung submit button? Okay? So, pwede mong pindutin muna yung submit button, class, kasi mahalaga rin yun para ma-record yung mga sagot mo. Saka mo na lang i-upload, class, yung solution paper. So, siguro, again, class, ang grace period lang natin doon 15 minutes, no? Pag lumagpas na ng 15 minutes, class, considered late na siya. Okay? Ang pinag-usapan natin doon sa 15 minutes na yun, class, doon sa after nung yung 2 hours, kumari 2 hours, di ba? Okay? So, parang nag-start ka ng 6, class, so dapat matatapos ka ng 8. So, dapat, class, yung solution paper mo, na-submit mo ng before 8:15, something gano'n. Gets ba? Okay? So, questions tayo, class. Kung may tanong kayo, itanong nyo na. Kung sira yung mic natin, class, pwede nyong ilagay dun sa, sa chat. Okay? So, may margins ba yung solution papers? So, pag-usapang format, class, yung format ng solution paper natin, hindi ko na-strictuhan. Kumbaga, ang gusto ko lang, class, may pangalan ka dun. Okay? So, kayo na bahala. Kung gusto nyo lagyan ng margin, kung hindi ko rin i-require na coupon ban, long, short, or ano. Basta mapicturean nyo, class. So, okay lang sa notebook, sa pad paper, wag lang sa tissue. Okay? So, again, class, ang sagot dito, wala tayong format. Ang pinaka-format lang ng solution paper natin, class, is yung name. Dapat kita ko yung name doon. Ano pang tanong natin, class? Tanong, class? Kung wala kayong mic, i-chat nyo na lang. Questions? May rule tayo sa tanong, class. Kung may tanong kayo, i-google nyo muna. Hindi, joke lang. Kung may tanong tayo, class, mapa-English o Tagalog, mapatipong bakit hindi nagugulo yung banks ni Dora? O where did Sandara Park, class, itanong nyo lang. Hindi natin masagot ngayon, class. Sasagutin natin next meeting or sometime. Isipin nyo lang, class, I do believe that there's no such thing as a stupid question. So may question ba tayo, class? Questions? 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 So ito i-gets nyo, class, no? Ang teaching style ko, class, gagawa ko ng offline video. So i-upload ko. So, kayo na bahala kung kailan nyo papanoorin. Panoorin nyo lang at your most convenient time. Okay? Tapos ito ang pinaka-problema at some point, no? Pag nagka-problema, class, habang nag-i-exam ka. So kung wari, nawalan ng kuryente, nawalan ng net, namatay yung laptop, ganun. Okay? So more or less lenient, hindi naman super lenient, pero may chance. Okay? So the moment, class, na nagka-problema, tapos nagtitake ka ng exam, ang pinaka-gusto ko dito, class, mag-document kayo. I-document nyo, kumbaga. So dapat may proof tayo, class. As long as may proof ka naman, class, pagbibigyan kita. Okay? So pag nagka-problema, class, gather evidences na nangyari nga yun. Pag na-prove mo na nangyari yun, class, i-chat mo or something, gawa natin ng paraan.
Okay? Tapos again, class yun nga, ang pinakasimpleng troubleshoot class. Okay? Kung wari, nag-exam ka kasi nagka-problema, i-refresh mo lang. Lalo na dun sa quiz tsaka exam class. Huwag kayo matakot i-refresh. As long as may natitirang time class, i-refresh mo. Kung wari, nawala yung internet, tapos biglang bumalik, di ba? Magpapakita kasi doon no internet. I-refresh mo yung class. Ang talo lang kasi pag rin-refresh mo class, kailangan mo ulit sagutan. Kasi hindi na save yung mga dati mong sagot. Okay? Actually, pwede mo rin i-close. Kasi may link. Technically, link kasi bibigay ko eh. Okay? So yung link na yun, ikakopy mo sa browser, di ba? So, siguro nagka-problema class, hindi mo sinasadya na close mo yung quiz mo. Copy mo lang ulit yung link class, i-paste mo ulit doon. As long as may oras pa, mabubuksan mo ulit siya. Ang talo lang ulit doon class, parang na-refresh mo kasi yun eh. So yung mga dati mong sagot class na wala, kailangan mo ulit i-enter. Okay? Tapos pag sumasagot tayo class, dapat ang nakalagin na account natin is yung SLU email ad. May questions ba tayo? Class? So siguro late nyong ma-realize yung tanong nyo class, lahat ng contact info ko, andun sa sa last ng mga module natin. Okay? So pwede nyo ako i-contact class through text sa Google Classroom or sa Messenger. Mas mabilis class pag sa Messenger, pag urgent yung tanong nyo, chat nyo na lang ako class para mas masiko agad. So kung wala na tayong tanong, wala na ba tayong tanong? Kung wala na tayong tanong class, i-end na natin dito. Okay? So thank you for staying class. Abangan nyo na lang class yung mga videos ko. Okay, tapos yung homework. May homework tayo ngayon class. Okay? So wala na tayong tanong class, i-end ko na yung meeting. Thank you for staying. Ay, may chat ba? Yeah. Okay, class. Thank you. Good day. Bye, sir. Bye. So kung may, itanong nyo na lang if ever. Thank you. Stop ko na yung share. Bye.